National Bureau of Investigation tinutuntun ang mga individual o grupo na posibleng nagpapakalat ng mga fake news at disinformation. Nasa 20 individual iniimbestigahan na ng NBI. Si Luisa Irispe sa sentro ng balita. Pinag-aaralan na ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na may nagpopondo umano sa mga nagpapakalat ng fake news online laban sa pamahalaan. Ayon mismo kay Director Jaime Santiago ng NBI, tinutuntun nila kung mayroon bang namumuno sa likod ng mga umano'y fake news spreaders sa social media. Yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo, yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Ang hinala namang ito ng NBI, nag-ugat dahil iisa umano ang content ng mga nagpapalabas ng fake news. Tila nakikisakay din ang mga ito sa trending, lalo na sa usaping politika. Kaya nagdudulot ito ng gulo sa isip ng publiko. Tinitignan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Naiintindihan naman anya ng NBI kung opinyon o freedom of speech lang ang nilalabas ng mga ito sa social media. Pero kung may mga malinang impormasyon na pinagmumukha nilang totoo, dito na papasok ang NBI. Sa ngayon, may 20 na umanong individual na iniimbestigahan ang Bureau. But we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Hindi bababa sa 20. Aminado naman ang NBI kung ang content creator na iniimbestigahan nila ay wala sa Pilipinas at isang citizen sa ibang bansa, mahihirapan sila sa investigasyon. Pero kung isa umano itong Filipino citizen at nasa ibang bansa, makakatuwang ng NBI ang International Police Crime Organization o Interpol para mapauwi ito sa Pilipinas. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo maibalik dito sa atin, extradition. Katuwang naman ng NBI dito ang iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Information and Communications Technology at ang National Telecommunications Commission.